Hello guys, isi-share ko lang tong knowledge and at the same time experience ko regarding sa mga battery ng e-bike. Karaniwan, ang kasama niyan is lead acid na klase ng baterya. Ngayon, kung 60 volts yung battery ng e-bike ninyo, ibig sabihin meron niyang 5 na battery na tig to 12 volts. So, tig to 12 volts yan. And then, bawat isang battery may positive, negative yan. Ngayon, para maging 60 volts yung battery na yan, yan ay naka-connected in series. So, ang mangyayari, ito yung tiyatawag na main negative natin, ito yung papunta sa breaker. Ito naman yung main positive natin, papunta rin sa may breaker. Tapos, itong positive negative na ito, magiging series connection yan. So, mag-a-add yung voltage niya. That's why magiging total yan ng 60 volts. Okay? Ngayon, ang isang 12 volts na lead acid, mako-consider siyang fully charged sa setting voltage na 13.3. Yan na yung pinaka-minimum niya, 13.3. Pag sinabing minimum, ibig sabihin pag nag-stay yan ng 13.3 after ng full charge, after mag-rest ng 30 to 1 hour, pag nag-stay yan ng 13.3, ibig sabihin maganda yung baterya mo. Kung nag-stay ng 13.4, mas maganda. Okay? Pero kung yan ay nag-i-stay na lang sa 13.1, 13.0, ibig sabihin medyo na-degrade na yung battery. Siguro dahil sa edad, kaya ganun na nangyayari. So, yung 13.3, pag yan ay itinimes nyo sa 5 baterya, 13.3 times 5, papatak yan ng 66.5 volts. Ngayon, sa EMC ninyo, nakikita nyo karaniwan is either 67 or 66. Okay? So, kung nakikita nyo 67 at konting under nyo lang ay nagiging 66 na, consider na yun as 66. Kasi wala naman kasing decimal yung panel natin, kaya hindi nyo nakikita yung kasunod na number. So, consider yan as full charge. Pero, yung baterya, para maging full charge, fully talaga yan, kailangan yan sumampa at least 14.8 volts. Volts, yan. So, ito, yan ang voltage na kailangan niyang isupply sa battery to able na ma-fully charge yung baterya. Kaya kung mapapansin nyo sa mga lead acid, may nakalagay doon na floating charge. Ang floating charge is karaniwan ginagamit yan sa mga standby use power para ma-maintain. Ang floating kasi is meron siyang trickle charging para yung battery ay ma-maintain na laging puno. Sa e-bike, walang ganun. Kasi once na fully charged na yung baterya, ano ang ginagawa natin? Tinatanggal natin yung charger. So, walang floating charging na nangyayari. Saka hindi natin kailangan ng floating charging. Kasi hindi naman always na nakakabit yung charger sa atin. Magcha-charge lang tayo pag lobat na, tatanggalin natin pag full charge na. Okay? So, walang floating charges. So, ang meron lang is charging voltage at setting voltage. Ang setting voltage, yun ay pagkatapos ng 30 to 1 hour, bababa siya sa 66.5
or 67 volts or 66. Ang charging voltage niya is 14.8 bawat isa. Ngayon yung 14.8 kung ita-times nyo sa 5 yan, 74 volts po yan. 74 volts. Ngayon, ang charger ng e-bike natin is between 73 and 74. Diyan lang, pag na-meet niya yung voltage na yan, diyan lang magkukulay green yung charger. Indication na fully charged na yung baterya. Now, pag nagkulay green ang ilaw ng charger, it doesn't mean na pag naiwan nyo yan kahit ng ilang oras ay ma-overcharge yung baterya nyo. Kaya nagkulay green yan, ibig sabihin nag-cut off na yung supply ng charging or ng current papunta sa may baterya ninyo. Pero, syempre, for safety purposes, tinatanggal natin agad para sa isip-isip ng iba is para baka raw ma-overcharge. Pero which is not. So, yan yung charging voltage niya, 74. So, kung i-divide nyo yan sa 5 baterya, 14.8 bawat isa. And then yung 14.8 na yan, babaksak yan ng 13.3 after mag-cool down ng 30 to 1 hour. Yung 13.3 na yan, ang katumbas niyan is around 67 or 66 volts. Kaya pag nagcha-charge kayo ng e-bike, yung iba nagche-check sa may panel. Pag nakitang 66 volts na, ay tinatanggal na. No. Kailangan paabutin nyo yun ng 73 to 74 volts para ma-consider siyang full charge. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, pwede kayo mag-research kung ano ang charging voltage ng isang lead acid na battery at ano yung sitting voltage niya. Okay? So, ngayon, in series kasi, magawin naman tayo sa may battery equalizer. Ang battery equalizer kasi, mini-maintain niya na pare-parehas yung voltage ng bawat baterya. Ngayon, kung naka-sitting voltage lang yan, walang load, yung voltage na yan, talagang halos magpapantay-pantay yan. May slight difference, pero consider as pantay-pantay pa rin yun. Now, kailan siya lumalayo ng voltahe? Kailan siya nagwa-wild? Isa sa mga experience ko, yung Yadea Epoch na 2-wheel e-bike na merong 6 na baterya, 72 volts yun. Pangatlong charge pa lang yun na ginagawa ko bago ko lagyan ng battery equalizer. And then, nakaka-4 na oras na charge pa lang ako. Kasi usually 7 hours yun eh. Nakaka-4 na oras pa lang ako na charge. Yung isang baterya, which is yung main negative, kasi ang prone dyan sa may pagtaas ng voltahe is yung both ends. Alin sa dalawang yan? Kasi parang sila yung unang sumasalo ng current, ipapasa sa may kabila, ipapasa sa may kabila, ipapasa. So usually both ends ang nagkakaroon ng problema. Yung gitna medyo hindi masyadong dama yan. Ngayon, ang nangyari doon sa may epoch na ginawa ko, which is pangatlong charge pa lang yun ha. Etong main negative, sumampa ng 15.0 volts, which is medyo napaka-alarming na nun. And then yung the rest is 14.4. Pero, since bago yung baterya at malalakas pa sila, yung charger, magi-green pa rin yun. Magi-green pa rin yun, pero to the point na naa-abuse na tong main negative. Kasi ito, tataas ng tataas ang voltahe nito, and then ito, tataas din ng tataas ito, pero ito, siguro hindi nalalagpas ng 14.8 yan, which is nasa safe zone. Itong isa, tataas ng tataas yan, baka nga umabot pa ng 15.5 yan. Ngayon, pag nag-equal na sila sa 74 volts, let's say, 74 volts,
Kasi 88 ang ano nun ang charger nun So let's say 74 volts, saka lang mag-green yun. Oo nga, nag-automatic nga siya na green. Pero ano ang nangyari? Itong apat, na-meet niya yung 14.8, sabihin natin. Pero itong isa, kawawa ito. Not more than 15.0 ang naging voltage nito. So, ito ngayon ang unang bibigay, katagalan, and then, siya yung unang masisira. Tapos, yung iba walang alam, papalitan daw lahat. Sayang ang pera. Ngayon, ano ang trabaho ng battery equalizer? So, battery equalizer. Dalawang klase ang battery equalizer ha. Meron pang lithium, merong pang lead acid. So, ang kailangan natin sa e-bike is lead acid since ito ay lead acid yung usual yung baterya. So, meron akong shinare na battery equalizer na nasa worth 900 plus lang. Meron siyang 4 amps na capability na mag-balance, which is enough na yan. Meron kasing isa, nasa around 2,000 plus, 10 amperes yung balancing niya. Pero, dito sa e-bike, hindi nyo na kailangan ng masyadong mataas ng balancing. Kasi, matic naman yan Pag may nakita siyang slight difference, ibabalance niya agad yun. So, hindi na siya darating sa point na lalagpas pa ng 4 amps yung kailangan niyang i-balance. Kasi, pag gano'n na yung dumating, ibig sabihin, napakalayo na ng voltahe na hinahabol niya para magpantay-pantay sila. So, ngayon, since ang battery equalizer, gumagana lang yan, pag during charging and discharging. Kasi pag during charging, doon merong pumapasok na voltahe na current na medyo malaki-laki, at pag discharging, mas malaki yung current draw. Kasi pag sinacharge natin yung e-bike natin, usually nasa around 6 or 7 amperes lang yan. Pero pag ginagamit na natin yung draw, pag umaandar na yung motor, nasa 20-25 ang draw niyan. So, dun mo kailangan ng battery equalizer para ma-maintain niya each voltage para hindi sila lumayo. Ngayon, merong mga demo sa YouTube na actual kung paano gumagana yung battery equalizer. Nilalagay nila ng clamp meter. So, pwedeng mag-search kayo para malaman nyo kung paano gumagana yung equalizer. So, pasensya na kayo sa ingay kasi meron din akong solar setup dito. Nag-activate na siya dahil maganda na yung sikat ng araw. So, in the end, nakakawala ba ng warranty itong battery equalizer? Well, for me, unang-una, ang battery equalizer para ma-enhance at ma-prolong yung buhay ng battery. So, kung ako tatanungin, dapat hindi tanggalin ang warranty sa baterya. Kasi, mas lalo magtatagal pa nga ito. Ang kiniklaim kasi ng vendor, ang warranty is 3 months lang. Pwedeng palitan. Pag 6 months, pag 3 months, may problema yung isa, papalitan lahat. Pag 6 months, may problemang isa, yun lang ang papalitan. Ngayon, since brand new yung battery, at tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung experience ko, pangatlong charge pa lang, nagwa-wild na yung isa. Yung pag-wild na yun, medyo normal yun kasi nga siya yung unang sumasalo ng current Baka iniisip nyo, defective yung isa. No. Kasi kahit na ipalit ko yung nasa gitna, ilagay ko rito, tataas at tataas pa rin yung voltahe doon sa may unang pasok ng current. So, sa mga ilang charge, hindi nyo mararamdaman yun. Kasi, sa isang linggo, ilang beses kayo mag-charge, maaaring 2 or maaaring 1. In 3 months, ilang charge lang ang nagawa ninyo.
In 6 months, hindi nyo pa masyado makikita na lumulobo yung baterya ninyo. And then, pag nagkaroon ng issue, pabibiling kayo ng bagong isang set na 45 amperes. Aba, mahina ang 15 mil dyan. Kumpara sa 900 na battery equalizer. So, nasa sa inyo yan. Anyway, pwede nyo naman tanggalin yung battery equalizer kung sakali magpapaservice kayo sa NWOW. Kung gusto nyo talagang hindi masilip. Pero kung pakikinggan tayo ng NWOW, mas papabor sila dyan. Dahil mas hahaba yung buhay ng baterya, mas less ang problem nila dahil walang magsusoli na maagang na premature na baterya sa kanila. So, yun lang po, no? Anyway, do your research then about battery equalizer or battery balancer para maunawaan nyo ng mabuti. Thank you sa panonood.